Naku po, Senator Rodante Marcoleta, napa-walkout sa galit at sa inis dito kay Triniling, no? Mukha yata tutuldo ka na at paluluhurin itong si Triniling, no? Paano ba naman intrimitido sa kanyang dito sa pinagagawa niya sa ICC, no? Porket hindi siya sinasaway ng Pangulo natin o ng ahensya ng batas, nagkakaganito namimihasa, no? Kaya pakiramdam tuloy ng mga taga-suporta niya, ang lakas-lakas niya, no? Ay, aanya-anya, nagpakulong kay Duterte si Tiriling. Mali. Kaya yung ginagawa niya, normal yun kasi galit niya, pwede niya kasuhan si Duterte. Nga lang, yung ginagawa niya, sinuportahan ng itong iba't ibang grupo, sinusuportahan siya. Akala siya ang malakas, hindi siya malakas. Kung hindi tinutupad yung gusto niya, nagkakataon lang talaga, naggalit yung mga administrasyong ito sa mga Duterte. Kaya nangyayari, mukhang natutupad yung mga gusto niya. No, pero dito sa pagkakataong ito, binanata ni Senator Dante Marcoleta itong si Triniling, no? Napakatalagang intrimitido sa ginagawa tungkol sa ICC at tinalakay din dito. At yung Judas, sabi niya, mas masahol pa sa Judas yung mga magtatalikod dito sa majority ngayon sa 13, no? Paano ba naman sa kabila ng ginawa ni Batong sakripisyo na nagpunta pa sa mismo sa Senate para bumoto, isa sa kabila niyan, may mga tao pa rin o sa majority baka may makaisip na pumunta kay Juan Bull. At pag pumunta ka kay Juan Bull, isa lang ang layunin mo. Ha? Ayaw mo matuklasan yung mali-malitang pera. No? Hindi natin alam. Isa lang nakikita ko. Pag sa majority na to, may pumunta kay Juan Bull, isa lang ibig sabihin, nakatanggap ng maleta. Hindi, ako promise. Yan ang papasok sa isip ko sa sorry ako lang yan. Ito po, pakinggan po natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag. Natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Judas. May mga lumalabas na po mga anggulo ngayon na ito ay fourth lead na ipapasura ng impeachment court. So, nakita mo naman, kabaliktaran na nangyari. Diba? Huwag kayong naniniwala sa mga chismoso, tsaka sa mga intrigero. Yan number one rule. Diba? Hindi po ba na-invite yung mga prosecution panel? Kasi we heard nandito lang sila sa PC meeting ng Senado. Wala pa yung munang administrative matters muna. Formalidad, so nag-take out yung presiding officer, Romero, nagkaroon yung impeachment court, organized na, nag-take out kami, sa binigyan ng summons, 10 days yun. All these processes must be observed. Pagkatapos, kung nanaisin ng prosecutor na mag-file ng recliner, even 5 days within this. So, pagkatapos, kung mayroong pre-trial, kung gusto ng partido ng pre-trial, kasi kamukha ng regular courts, kung nga gusto nila mag-pre-trial. Yung pre-trial kasi is a stage where some parties may want to stipulate something para mapabilis natin, para hindi na masyadong matagal. Kasi gusto lang naman natin makita rito yung matapos natin nung walang masasabi ang tao. For calendar days, paglilinaw ng po is kasama po ang... Wala. Malulusaw tong impeachment. Huwag na kayo mangarap. Huwag na kayo mangarap na matutuloy ang impeachment. No? Bigo lahat kayo dito. Yung mga nagbabasya po dyan, yung mga pinutulong-tulungan ng mga, nag-combine na yung mga vlogger ng mga ng mga loyalista, nagsusot na ng mga kulay pink, nakalagay Lenny. No? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Loyal kuno, kunwari kay BBM. Pero magsuswitch na sila kay Lenny. Darating ang oras, hindi na panahon. Eto, ilang taon na lang, darating ang taon, ilang taon na lang, mga siguro 2-1 taon, itatakwil na nila si BBM. Maniwala kayo, kung si John Vic nga, gano'n nila tinatakwil, what if pa kaya yung Pangulo nilang pisisilbihan ngayon at kakapit na sila sa pink, no? Magpupuntahan na yan. Bakit? Kung talagang loyal kayo kay Marcos, loyal kayo, hindi kayo magsusuot ng Lenny. Huwag nyo kaming anuhin. Yung subconscious mind nyo ang nagsasabi na talagang nabubuking kayo sa mga pinagagawa nyo. Di ba? Simple yung pagbilang ng araw na po ba yung 10 Palagay ko, yun ang calendar days? makalagay kasi hindi niya dinistinguish sa calendar. 10 araw yun. 10 araw na malinis, tuloy-tuloy. Kasama ang Sabado at Linggo. Pero hindi pa naman naibigay yung summons. Di ba? Yeah, ano pa. Kasi yung notice ng, yung writ ng summons kasi padadala yun at least 3 days before
yung takdang araw na magsisimula. Anong stage po nung impeachment trial yung haharap na si VP Sara? Pagkatapos na, siyempre, ma-connect yung issues. Nga, di ba sasagot mo na siya kung gusto naman ng House na mag-reply, provide sila. And then, kung tayo mag-uumpisa na. Sir, magandang hapon. Kayo ba ulit sa Parang kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership? Sir. Ano ba yung Blue Ribbon? Ano ba yung Blue Ribbon, sabi ni Senator Marcoleta? Di ba? Kasi alam nyo, itong Blue Ribbon na to, hindi mo na ibinibigay sa pagiging chairman kay Senator Dante Marcoleta. Bakit? Ba't di binibigay kagad? Ganito kasimple lang yan eh. Mas mapaghahandaan kasi ng kalaban kung sino magiging Blue Ribbon chairman. Di ba? Halimbawa, kung si Pia magiging Blue Ribbon, alam nila kung paano paghandaan. Si Amy, alam nila paano paghandaan. Di ba? Kaya hindi mo na sinasabi kung sino magiging Blue Ribbon dito. At in the same time, pinapatapos mo itong trial ni Sara. No? Magugulantang lahat sila dyan. Dyan sa Blue Ribbon ni Senator Dante Marcoleta. Sabihin ko sa inyo, ha? Hindi kampi-kampihan to. Doon tayo sa katotohanan. Huwag niyong pagtakpan yung 18 Marines na talagang tao ni Saldi yan. Kung hindi tao ni Saldi yan, ba't di kinagdemanda? Ba't di niyo pakulong si Mike, Defensor, at si Baligud? Di ba ba? O ngayon, eto, mako-corner kayo. Yan ang ano eh, no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang mandato. Anong call niya? May attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority? Oo naman. Yan, sila umiikot, minuto eh. So it's a failed coup. A failed coup d'etat. Hindi naman natin masasabing, nag-ano pa lang naman sila eh, kayo naman. Alam mo naman ikaw, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Hindi naman nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama. Kaya ito sabi ko, I just said to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crowd. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin niya, sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Lucas. Nako, sakit na Alam mo ito. kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating tomorrow na yan. Ako, wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya. Yung Kung nahuli si Bato dito, di ba? Kasabi kasi ni Camille dito, si Camille nagsabi ng hindi naman si Marcoleta doon nagsabi ng Judas talaga. Ang nagpasimula nito si Camille Villar. Baka kasi pag-isipan yung si Camille Villar na Judas eh. Hindi po. Maaari may maghudas lang dyan yung mga nakatanggap ng maleta. Hindi, prangkahan tayo. Kasi ang panahon na to kailangan ng taong bayan ng kasagutan eh. Hindi siya nakakuha ng kasagutan eh sa nangyayari. No? O ito, prangkahan na lang. Kung meron man dyan sa 13 na yan, sa 13 ni kasama ni Cayetano ngayon, na maghuhudas at nakatanggap ng maleta, huwag na kayo maghudas para ligtas na kayo. Di ba? Para ligtas na kayo. Ito, ayaan nyo itong mga minority to kung iba dyan nakatanggap ng maleta, no? Ito sabi ni Camille, sino man sa atin ang kakala sa ating grupo, matapos natin makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagi ko, mas masahol pa siya kay Judas. Ay talaga, baka hindi lang kay Judas, kay Satanas pa eh. Baka kapareha si Satanas eh. Totoo yan. Oh. At least kung sakali man sa isa sa kasamahan ni Cayetano, halimbawa nakakuha ng maleta. Pero kung manatili ka kay Marcoleta, baka mapatawag ka pa ng taong bayan sa kinuha mong maleta. Hindi totoo yan. Lahat naman ng kasalanan napapatawad eh. So, kaya nga napagbabayaran sa kulungan eh. Di ba?
manatili ka na lang kala Marcoleta para kung sino man senador na yan. A search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ba, sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think, makikita ba natin si Senator Bato pagkataas nilang makuha? Kasi, wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kailan namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay na yun eh. But he chose to... Dalawa sinakripisyo ni Bato dyan. Una yung sarili niya na madala sa dahig. Yung buhay niya. Pangalawa, etong Senate President na mapalitan ng liderato kay Juan Bull. May pangatlo pa nga eh. Etong mga investigasyon na dapat imbestigahan. Kaya si Senator Bato, ang ganda ng ginawa niya na pumunta siya sa Senate na hindi inaasahan, masisibongit. do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, Durin mo sabihin ng Pangulo, nadismaya siya. Sabi ni Andy Clar, nadismaya daw ang Pangulo na si Bato ay nakatakas. Akala ko ba any form ng ICC ayaw nyo? Di ho ba? Ayaw mo. Bakit niya nangihinalo ka, nadismaya ka? Bakit ka nadismaya? Anong gusto mo? Yung tao magpahuli sa ibang lahi? Doon sa pinaglaban mo dati na sinasabi na natandaan namin na ayaw mo ng ICC na dahil may soberenya tayo ng Pilipinas? Nasaan na yung sinasabi mo na yon? Pag pinuna namin yung mali mo, sasabihin nila, fake news kami? Di ho ba? Iniiba nyo definition ng fake news. sino mo ng concession gagahalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Tama. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig, Sino tutulong sa'yo doon? Ako nga nakiusap eh. Nakita ko lang si PRRC kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Lumayan niyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya. Mr. President, I am here. How are you? Dito sinasabi ni Senator Dante Marcoleta, mainam na makulong si Bato dito para madalaw, makamusta ng pamilya, mabayaran yung lawyer, mapagtanggol lang sarili niya. Huwag mo ikakatwiran na bakit sa panahon ni Bato yung mga ginurgurban nila, naawa sila. Huwag mo ikukumpara yun. Dapat pagbayaran niya yun eh. Di ba? Hindi. Tandaan mo, huwag mo ikukumpara yung ginawa ni Bato sa gusto mong parusa sa kanya. Tandaan mo yan. Sino ka? Who are you? May justice tayo sa Pilipinas. May due process tayo. Hindi yung pamantayan mo susundin, pamantayan ni Tirineling o pamantayan ng sino mang galit sa mga DDS ang gusto ng parusa kay Bato. Kung ano yung gustong parusa kay Bato. Hindi po yan pamantayan yung masusunod. Ang pamantayan yung korte. May korte tayo sa Pilipinas. Alin nyo, na makulong dito, ma-NA sa bilibid o sa jail. Yun ang kaparusahan sa ginawa niya dito sa Pilipinas. Hindi yung sasabihin mo, bakit? Dapat niya sa ICC makulong yan eh, para sapat siya na maparusahan dahil sa ginawa niya sa paggurgur ng mga tao, sa mga ajik, sa mga anak ng ajik, sa mga ajik talaga. Di ho ba? Kaya huwag ka mag-iimbento ng pamantayan mo. May batas tayo sa Pilipinas, may constitution tayo na kung dito nilitisin. Tinuturuan ko lang kayo para huwag kayo mailigaw ng mga yan. Yung iba dyan, walang katwiran talaga. Alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang nangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipino, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga dean, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila ngayon.
Anong pinaglapan lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1950. Balik-baliktarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. I-surrender mo or blah, blah, blah. Hindi, iba dyan abogado, yung iba dyan matataas pa pinag-aralan. Talagang pagpipilitan nila yung ICC, kukunin si Bato. Kasi kagustuhan nila, galit sila kay Bato eh. O, palagay natin, nanay nila kukunin sa ICC, payag kaya sila? Mangangatwiran kaya sila? Di ba? Nangingibabaw kasi galit sa kanila talaga eh, kaya di sila makapagkatwiran ng tama eh. O, kaya nga tayo dito, nagpapaalala sa kanila sa mga natutulog nilang katwiran. Dahil yung katwiran nila, kinain na ng kanilang galit. Di ba? Kaya siya sabi natin dito, na kung ikaw, nanay mo, dadalhin sa ICC, papayag ka? Isa lang sasabihin mo, dito sa Pilipinas, litisin yan. Hindi, paulit-ulit natin siya sabi sa kanila, ayaw nilang tanggapin. Dahil niya galit sila sa mga Duterte. Hindi dahil sa ICC sila kakampi. Tandaan mo yan. In accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi po ng OST, di ba, enforceable. Halika dito, hindi kita Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung samahan ng After 13. nung At what happened on nakonsensya ba si Senator Mikel? I Nagbago ng don't know. posisyon. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Talaga, may blessing talaga, may basbas sa Malacanang, sa palasyo. Eto, hindi nila akalain, nabigo sila dito pati si Juan Bol. Di ba sabi niya, no! Ayaw niya tanggapin, ayaw pa bumaba sa pwesto ni Juan Bol. Di ba, napanood niyo yun? Di ba, may ganun pagkakataon, nag-no siya. Ayaw niya pa bumaba sa pwesto niya eh. Di ba? Kasi hindi siya makapaniwala na bigla siya eh. Walang pinagkaiba dun sa pag-uwi mo sa bahay, isa sa mga kamag-anak mo, may nangyari kakaiba. Nabigla ka, hindi mo inaasahan. Okay, isang kaibigan mo matagal na, biglang nawala, biglang pumanaw, inatake. Di ba? Parang gano'n, nagulat sila eh. Gulantang sila eh. Hindi nila alam kung ano gagawin nila, ikot-pot nila eh. Isa sa mga pumasok sa isip nila, batay sa body language nila, ha? Batay sa body language nila, isa sa mga pumasok sa isip nila, paano yung mali-malitang pera. Hindi naman para sa impeachment eh. Paano yung amo namin? Paano kami magpapakatuta ngayon sa amo namin? Di ba? Anong gagawin namin ngayon? Di ba? Hindi kami naging alerto. Di ba? Ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba Kaya mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. so nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala akong sinasabi. Wala akong Sabi niya sinasabi. kanina, Wala sort akong of. sinasabi. Tama na po, okay naman. Sen, thank you so much. O ano? Ayan, ayaw magpaawa. Tawa reporter sumusuko sa kanya. O siya, sige na sir. Hindi, ano. Di ba? Ayaw magpaawat. Yan si Senator Marcoleta. Ibig sabihin, hindi mauubusan ng kasagutan yan. Hindi ka tulad ng ibang pinklawan niya pag in-interview mo ng ganito. Makikita mo ka-plastikan eh. Hindi totoo lang. Ito, pera biro tignan mo yung ibang mga kasagutan niya dyan. Yung mga senador na pag in-interview dyan, iba ang salita nila. Mga plastic. Kaya yung mga DDS, kaya nagustuhan ng tao yan, pangmasa kasi. Nararamdaman ng sambayan ng Pilipino yung mga DDS senator na totoo ang sinasabi sa puso nila kahit si Robin Padilla. Bakit si Bato? Tanong kay Robin Padilla na kagahapon, di ba? Tanong sa kanya, anong sabi sa kanya? Bakit po kung walang kasalanan si Bato? Nonsense yung tanong eh. Di ba? Nonsense yung tanong. O sinagot ni Robin. Hindi nonsense yung sagot ni Robin. Ha? Anong sabi? Bakit po ba si Bato kung walang kasalanan, ba't nagtatago? Para sa kidnapper. Nagtatago siya. Di ba? Makatwiran yun. Ganyan kasi sagot ng mga DDA. Sabihin, prank ka. Hindi ka tulad ng mga pinklawan pag tinanong mo, ano po ba, kasi ganito yan Gusto namin mapanagot yang si Sara. Kasi taong bayan na makikinabang dito. Wala yung sino yun. Taong bayan na makikinabang dito. Dapat panagutin. Yan si Sara. Pero sa ibang bagay na ikaiingay niya, dapat, hindi, tahimik siya, kay Sara lang siya maingay. Di ba ka-plastikan? Di ba?
Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya, hindi niya na gusto yung nangyari sa Hindi, wala kami Senado. pag-uusap ng ano, huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo, si Senator Nix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Oo, kaya lang, nakupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagko-focus kami, in-extend namin ang focus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliver nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nag-debriefing kami, hindi pa kami gaanong nakakalahati. Bigla nga nga, putukan na ganito. Diyos ko ka ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mayari? Hindi. Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yun? Oo, kailangan ba yun? Di ba? Hindi. Ano yan eh, di mo ito mga ICC na to, wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila, tandaan nyo, mahuli si Bato, madala doon. Sa anong bagay, bakit gusto nila mahuli si Bato? Bakit? Anong meron? Mag-isip kayo, common sense. Bakit ganun sila ka-urge? O ganun sila kaatat na mahuli si Bato? Bakit? Anong meron? Tapos wala silang pakialam sa ahensya ng gobyerno. Kung magbabaril lang dito kapwa Pilipino dahil sa kanila, yun ang nangyayari. Di ba? Kung sakali magkabarilan dito, may pagpapagot ba ang ICC? Una-una yung gastos, hindi naman nila gastos yan. Gastos natin sa bayan ng Pilipino, yung pinangkakain sa kung sino man dyan, ahensya dadampot kay Bato. Yung eroplano, atin pa rin yung ginastos doon. Yung gasolina noon, yung travel noon, lahat ng cost noon. Di ba, sa atin pa rin. Sinagot ba ng ICC yan? Yung mga investigasyon dyan sa mga kay ICC, sa atin pa rin yun. Di ba, sabihin nila kanila yung pera na yun. Sa kukuha sila ng malaking pera doon. Sige nga, pinupondohan yan, lalo ngayon, di ba? Iyon, sige, saka nyo sabihin na yung ICC na yan walang damage sa sambayan ng Pilipino. Papayag kayo, ginagamit tayo ng ICC sa pailalim na paraan. Samantalang wala silang kaamor-amor sa mga Pilipino. Di ba? Bahala magkagulo kayo dyan, basta si Bato dalhin nyo rito. Biruin mo yun? Ikaw, pabor ka naman sa gusto nila. Dalhin si Bato doon. Dahil galit ka kasi. Di ba? Grabe ang sama na yung ganyang, ang sama ng ganyan, maniwala kayo sa akin. Walang kasing sama yung ganyan. Masahol pa sa makapili na sinasabi nyo. Chinador, mga chinador, traidor Judas. Paano naging Judas yung mga yan? Kung Judas tong 13 na to, kung Judas to, bakit nagre-relihiyon yung iba din sa kanila? Si Joel, si Marcoleta, relihiyon niya. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Kahit anong sama ng tao, tandaan mo, pag ang Diyos na pinangungulo niya sa buhay niya, kahit nakagawa siya ng kasalanan, may pagpapahina-unuhod ang Panginoon Diyos sa kanila. Kesa yung mga tao na nagsasabi, dito na lang ako sa bahay at hindi ako wala kayong pagtawag sa Diyos. Yan ang masakit, yan ang mas makasalanan. Di ba? Sabi, meron daw, Ito painggan nyo, kay Triniling, yari ganito. kinukonsulsi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsese? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Napawalk out eh. Pag ganyan nag-walk out si Senator Marcoleta, umalis na. Naaasar na yan. Nabubusit na doon kay Trillanes. Kaya tutuldukan niya na yan si Triniling. Di ba? Hindi totoo lang, di ba? Kasi naman
hindi nakakabwisit yung ginawa ni Treleling. Kasi karapatan niya yun sa bilang isang senador makapasok doon sa Senado. At karapatan niya rin asarin si Bato, karapatan niya rin na busitin si Bato. Hindi mo mapipigilan si Treleling. Ang nakakasar dito, pinamimihasa ng ahensya natin na hilabag na doon sa kanyang papel na gagampanan. Alin yon? Yung pagsaserve ng warrant, hawak-hawak niya. Bakit may karapatan siya? Hindi mo ba sinasabi? Kung hindi para si Treleling ang sa pagkatao niya na may hawak siya ng warrant, malamang sasawahin niyo eh. Eh bakit ka may warrant na hawak? Kami lang may karapatan niya, ba't ikaw may hawak ka? Pinapayagan niyo na mag-serve doon? Ha? Sa any form, ano naman ang dahilan ni Treleling na sabihin niya na si Bato kasi hinamon siya ni Bato na ikaw mag-serve ng warrant, ginawa naman niya. Pero mali pa rin yun dahil ando doon yung ahensya na mag-serve ng warrant. Ba't pinapayagan mo? Ibig ko pala sabihin sa operasyon na i-raid mo yung isang club, pwede kang sumama, for media ka, sama ka. Pero yung hawakan mo yung warrant, sabihin mo, ito warrant mo. Payag kayo? Hindi. Di ba? Kaya ito, napa-walk out si Senator Marcoleta dito inalisan kayo eh. Kasi bakit? Kung, oo nga naman, kung itong EAT na to, yung EAT, kain EAT, di ba? Sinabi niya na kung tumalumpag, sinabi pala ni Bato, kakain siya ng EAT, kakain ka ng EAT. Di ba? Ganun ba yon? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Binibigyan ko kayo ng makatwirang bagay para magising kayo sa lahat ng mga sa kanilang sinasabi. Kasi iba sa kanila, walang katwiran. Hindi nyo makikitaan ng karunungan sa kanilang sinasabi. Kung ano lang yung nakikita nila, yun lang bibigyan nilang reaksyon. Dito kasi punong-puno ng punong-puno ng aral to. Itong pinagtatalakay natin dito. Komentaryo kung saan marami kayong matututunan, no? Pero bago tayo magtapos, punta muna tayo dito. Basa muna tayo dito. Ayan Habang si Cayetano ang SP, kung DDS ka na may depresyon, manood ka araw-araw, magandang therapy. Kung DDH ka, huwag ka na manood, baka ma-admit ka sa mental. Alam mo ibig sabihin nito? Yung mga DDS ngayon panalo. Di ba? Bakit? Una-una si Cayetano nakaupo. Pangalawa si Baton hindi na nahuli. At ito pa, pangatlo, si Senator Rodante Marcoleta mag-iimbestiga na. Pagtapos ng trial na to, duda ko mga may kalagitnaan na mga katapusan ng May o June first week mag-iimbestiga na, no? Huwag na tatanggalin sila, huwag na may maghuhudas, di ba? Pag may naghudas, isa lang ibig sabihin nun, prank ka na, nakatanggap ka, kagaya ni Juan Bull. Sabi ng 18 Marisol, di ako may sabi noon. Di ba? Basa pa tayo bago tayo wakas. Yan ang dapat abogado ang presiding sa impeachment trial. Hindi na kailangan ng impeachment manager na wala naman ang rules. Nakakaya sila, no? Etong Kiko Machin na to, pakiramdam niya, ang galing-galing niya. Nanalo ka lang, na may boto ka lang. Ang bumoto kasi sa kanila, karamitan mga Gen Z. Kaya nga binobola nila di ba? Binobola nila. Nagpapapunta sila ng mga celebrity dyan sa Senado. Di ba? Alam niyo na, ayoko banggitin. Yung celebrity sa Senado, papapunta sila dyan ng Filipino celebrity. Para yung mga kabataan, maakit nila. Yung mga kabataan na kung saan, ewan ko lang tama si Senator Robin Yung sinasabi niya na kabataan dati, wala na iyak. Tapos ngayon ay iyakin na. Hindi na, figure of speech yun Hindi naman literal na iyak yun Yung sinasabi ni Robin na iyak, yung iyakin, yung mahina ka. Totoo naman Una-una dati may ROTC kami. Ako ganitong oras hapon na. Sa school namin, nagtitraining kami ng ROTC. Nahawakan namin ng kaya yung katawan namin sagad sa push-up Push-up, sit-up, push-up, pumpings, pag na-demerit ka. O pag yung na-late ka, o kaya nagkasala ka, o kaya yung commandant mo, nakain kami sa kantin dati, kumain kami sa kantin. Yung commandant ko, hindi ako tumayo. Kasi pag dadaan yung commandant mo, tatayo ka. Magbibigay ka ng ganun yun. Hindi ako tumayo. Push-up ka. Push-up ka ng 50. Push-up ka ng sit-up ka. Yun ang gagawin sa'yo. Kaya disiplinado nung araw. Pati pagsunod, didisiplinahin ka. Yan sasabi hindi dati, walang iyak kasi matitibay. Iiyak lang dati ang mga kabataan kapag nasaktan, kapag ibig, siguro, normal naman yon at may namatayan. Pero sa sitwasyon ganito, hina na, biruin mo, sasakay ng jeep, kalalaking tao, may teddy bear sa likod ng bag. Totoo lang. Kalalaking tao, laki-laki, may teddy bear sa likod ng bag. Ano yun? Sige ba? Halos lahat may ganun Di ba?
Sasakay ng jeep, ang arte. Di ba? Hindi lahat ng kabataan natin. Maraming kabataan ngayon talagang maaangas din, syempre. Di ba? Pero iba, makikita mo eh. Oh, yan yung kinukulimbat neto ni Kiko Matching, mga ganyan. Yan ang inaano nila. Kaya lumalapit sila, inuuto-uto nila yung mga Gen Z. Di ba? Yan, inaano nila eh. Tamo, ang mababaw ng katwiran ng mga yan. Oh. Okay, maraming salamat po sa inyo. Nandito lang po tayo na pag nabigyan ko naman kayo ng magandang lesson learned, nabigyan ko naman kayo ng magandang katwiran at kwentong masaya dito at panibagong masustansyang pag-uusap, no? Ingat lagi kayo. Maraming salamat po sa inyo. Paalam po sa inyo. Bago pa tayo magpaalam, ha? Tandaan nyo, si Senator Rodante Marcoleta, bagay, pakita natin sa kanya kasi dito ang susunod na pag-iinitan, tandaan nyo, wala nang iba kundi si Senator Marcoleta na. Si Cayetano hindi nila kinakaya kasi nakaposisyon sa SP. Ang pag-iinitan nila ngayon, si Senator Rodante Marcoleta na. Yan ang nakikita ng napakarami ngayon. Kaya si Senator Rodante Marcoleta kasi yan ang magiging susi. Kaya kung ito kasi ang nagiging daan, itong mamang ito, ang nagiging daan kung ba't lumalakas ang loob ng mga senador. Kasi ang tapang nito, talagang tutuldukan niya yung mga tao na talagang yung kagaya ni Tiriling, kagaya ng mga ayaw mag-imbestiga. Hintayin nyo, tutuldukan niya lahat yan, no? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.